Yan, nag-aantay sila ngayon. Kasi isasama si Mary Ann sa kanilang pag-iikot sa mga tindahan. Kasi wala silang kasama, ayaw ko sumama at sobrang mainit, hindi ko nakakayanan ng init. Kaya inaantay nila at naliligo pa. Dapat po at magpo-pure goods kami ngayon ni Mary Ann. Sasama ko siya sa pure goods. Kaming dalawa, magko-commute na lang kami. Hindi, mamayang hapon na lang daw kami mag-pure goods, gagamitin ang tricycle. Sabi nung asawa ko, sabi ko kay Mary Ann, sige, sama ka na lang muna, malay mo, sabi ko, meron kayong makita sa pag-iikot nyo at nagkapera ka pa, di ba? Sayang naman yung araw. Sabi ko, di pag sa pasukan, may kahit pa paano, mayroon kang naitatabing pera para sa pambaon mo pang araw-araw kapag gusto mo kumain ng masarap na pagkain sa labas. Siyempre, mayayaman ang mga kaklase mo. Ayan mayayaman sila. Di kahit pa paano, mayroon ka malang na sasabihin may pera ka. Kaya mag-ipon-ipon ka ng pera para sa pagpasok mo sa pasukan. Yun lang ang aking maipapayo sa iyo kasi ako naman kung wala kang baon ayan, bibigyan kita ng baon. Yun lang naman ako tita mo. Yan. Nakasuporta naman ako sa iyo kung ano yung kasi napakaganda ng nangyari sa kanya kasi galing siya ng public, nakapasok siya ng private. Ganun po pala ngayon ang atin batas sa ating pag-aaral. Kinain mo na yung mansanas. Di nila mo pa uli sana yung isa. Sakay ka na doon. Andun na, inaantay ka nga Sa bahay. Nandun pa naliligo? Sapatos. Nagsasapatos ba? Akala ko nandito na nag-aantay. Nakaready na yung kanilang sasakyan. Ayan. Yan ang ginagamit nila. Kaya sabi ko, huwag ingatan nyo. Dahil mahal yan. Mahal yan. Binili ng anak ko yan. Kaya dapat ingatan. Yan, di ba? Huwag nyong... Nakita ng customer yung sasakyan namin. Nagtataka kung talagang bang nagtitinda Ayan. Kasi hindi naman talaga pantinda yan. Yan lang po may pupunta ng mga bagay na mga event. Pwede yan. Sabi ko nga sa nagdadrive, ingatan mo kasi bago yan, hindi naman luma yan, sabi ko. Pag may awa ng Diyos, kaling makabili ako ng kahit kaya lang mahirap pala ngayon bumili ng sikinan na sasakyan, mga busing. Pag ikaw pala bumili ng sasakyan, kailangan mailipat na pala sa pangalan mo. Dahil pag hindi mo na ilipat ay magmumulta ka ng 5,000. Yan po yung batas nila ngayon at ano pa ang sasakyan mo. Yan po. Kaya sabi ko kung maaari lang sana, bago talaga kasi, ang bago kasi, diretso sa pangalan mo yan. Pangalan mo agad ang dyan. Parang yung mga sasakyan ng anak ko, na yan, ang sasakyan niya hindi galing sa ibang tao, kundi talaga puro bago. Ganun po yun. Kung bibili po tayo ng ng lumang sasakyan, galing sa ibang tao, di problema na naman natin, malaki. Punta pa tayo sa LTO, kung ano-ano panlalakarin natin ng mga papel para maipakita tayo na nabili natin sa tao at kailangan natin deed of sale at saka picture sa pinanggalingan kung saan galing yung atin mga sasakyan at kahit motor, ganun na ngayon ang batas. Kailangan mga idol, totoo po yan, mahirap po, sampulan tayo dyan. Kaya ako po nakikinig dito sa mga update nila. Yun naman po yung aking sinusunod. Maganda naman po yun. Para pag may nangyari, nanakaw na sasakyan, huli agad. Yan po yung batas. Huli agad, hindi na tayo maghahanap ka na, hindi sila makakalusot. Maliban lang kung karnihin ang sasakyan kasi karamihan yan kinakarni. Mga ganyan, kagaya po yung nangyari sa amin. Ninakaw po ang aming dalawang motor. Isang motor binuhat, sinapsap siguro. Doon sa Payatas dati. Yan. Wala po na kami habol doon. At kung maghahabol naman kami,
Ang laki po ng gastusan. Kaya pinabayaan na namin, pinaubayan na po namin sa Panginoon yun para siya na lang po ang bahala bumalik kung paano. Kaya ganun po talaga. Hindi po di tayo magpakahirap dyan. Abala sa oras, abala sa araw. Hindi na tayo makapaghanap buhay sa kakalakad dyan kung paano natin mababawi ang motor. Paano pa binabawi? Sinapsap na ang motor. Ayan lang po. Maraming salamat at good morning. Ingat ang lahat ng mga anak ko. Nasa lakaran ngayon, kaya mag-ingat kayo. Yan, sa lahat po ng anak ko, ingat po kayo. Thank you, maraming salamat. Welcome to my vlog. Good morning everyone. Thank you so much sa mga follower. Maraming salamat.